Alam nyo, kaibahan ng mga general ngayon sa general dati, kahit sa panahon ni Marcos. Bihira magnanakaw nun. Walang ganito kalaking iskandalo. At wala kang maririnig na nagtatraidor sa bansa. Pero ngayon, mga kaibigan, ibang-ibang approach. Binabanggit ko sa inyo yung Filipino ideology. Isa yun sa pamamaraan eh. Kung paano mo i-encourage, kung paano mo imumulat ang mga kabataan sa mas importanteng bagay na kailangan nila na matutuhan at malagay sa kanilang isip at puso nila. Ano yun? Yung pagiging Pilipino. Di ba? Kung lahat tayo, ganun ang isip natin, kamukha ng mga Hapon, nationalist. Dito wala nang nationalist dito eh. Puro falsifikado rito eh. Ultimong yan, samahan ng mga komunista, falsifikado na rin yan eh. Wala naman totoo dyan eh. At eto pa, total, nagre-red tagging kayo. Yang Armed Forces of the Philippines. Mga kaibigan. Nagre-red tagging kayo. Alam ba ninyo na yung mga NDF na yan, kumukolekta ng pera yan sa mga politiko? Di ba may nagsisirculate din ng mga information na ito raw si Presidente Duterte nagbibigay din ng pera sa komunista. Bakit nila ginagawa yon? Pati yung mga politiko, mapa-local, mapa-national, nagbibigay sila ng pera sa NDF. Sinasabi ganyan ha? Bakit? Para wag silang ma-assassinate. Nakita na ninyo? Para wag masabutahe. Ang daming ganyang Ngayon, aakusahan mo ngayon si Mayor Isko Moreno na MPA, supporter ng MPA. Kung supporter ng MPA, dami supporter ng MPA. Di ba? Di ba, minsan meron pa nga nung nakaraang taon niya tayo na nag-vandalize dyan yung mga leftists, di ba? Kung ano pinagdodrawing dyan sa underpass doon sa May City Hall. Nagalit din si Isko Moreno ron, di ba? Paano mo sasabihin leftist yan? Hindi ako maniniwala leftist yan. Masama yung ginagawa ninyo. Nag-aakusa kayo ng hindi totoo. Lalo na dyan sa mga kababaihan, mga celebrity. Nilalagay nyo sila ang kanilang buhay sa panganib na pwedeng masabutahi yan. Paano kung may mangyari dyan? Sino sisisihin? Di kayo. Kayo, sa inyo ibibintang yan. Hindi nyo ba naisip yan? Masama na ba tumulong? Mabuti pa yan, may nagagawang tulong Totoong tulong hindi ito yung nagpapanggap lang. At saka, pinopropaganda. Pinalalagay sa dyaryo. Di ba? Hindi naman sila ganun Yan si Catriona Gray. Hindi pa yata Miss Universe yan. O nung naging Miss Universe yan, kung nung bago pa, ginagawa niya na yun. Nagpupunta siya dyan sa mga Islam area, di ba? Sa Tondo. Ini-encourage niya ng ibang pagkakaabalahan ng mga kabataan. Yung ma-involve sa mga arts, di ba? Kasi artist yan singer yan si Catriona Gray. Alam ba ninyo kung sino nag-build up kay Catriona Gray bago yan napasali sa Miss Universe? Military! Ano sasabihin ninyo mga leftist yan? Ang tumulong dyan, financially, alam ko kinuwento ko nga ito nung naging Miss Universe Di ba? Bago siya sumali pa, hindi pa sa mga maliliit pang beauty pageant yan.
tinutulungan na yan ng isang military official. No string attached yun, ha? Mga kaibigan. Kasi yung military official na yun, namatay na yun eh. Hindi ko na sasabihin kung ba't no string attached, hindi yung Chavit Singson yun, ha? Na nagtutulog-tulugan, ha? Para mapadaiti kay Catriona Gray. Hindi, tagang yung ano na yun, yung namatay na military official na yun, colonel yun. Yun, ano yun eh? Matulungin sa mga may talent. Hindi lang sa ganyan, mga beauty queen, mga gaya. Hindi. Pati sa mga singer. Ultimo sa sundalo. Kaya nga nagkaroon ng ano eh, nag-i-sponsor yan ng mga show. So, pinasasali niya mga sundalo, mga pulis, na meron talent sa kantahan, ha? Na napapanood sa mga pangunahing entertainment show. Oh, tinutulungan niya yun. At isa si Catriona Gray sa natulungan. Ano masama yung tumulong ka? Ang pagtulong ba, halimbawa, may bibigay ako. Gusto mong tumulong ng tao. Ito bibigyan ko. Ang tulong nila Angel Locsin, lugar-lugar eh, di ba? Pag pumunta sa isang lugar, kung sino yung mabigyan nila ron, di ba? Tatanungin ba muna niya, MPA ka ba? Anong katarantaduhan yun? Di may discrimination ka. Di ba? Oh. Hindi katulad sa atin, meron din tayong ginagawang ganyan ngayon. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, itong mga itong Armed Forces of the Philippines, ang kailangan nilang gawin, umisip sila ng programa. Hindi yung anong gagawin mo dun sa mga nahihikayat o naiimpluwensyahan ng ibang paniwala. Diba? Katulad niyang komunismo. Ayaw niyo pala niyan. Gumawa kayo ng programa niyo. Katulad yung kinukwento natin kanina, nung panahon ni Marcos, merong nagprograma niya na gumawa ng programa, tinulungan namin. Anong kampanya yun? Filipino Ideology. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa 2022, sa palagay ninyo, sino pagpipilian ninyong kandidato? Kung ang utak natin may dilawan, may ganito, may ganito. Sabi ko nga, ang pagpili ng mamumuno sa gobyerno, dapat hindi sa partido. Isang tabi mo kung anong partido siya. Dahil pagka namamartido ka, hindi ka nga makakapili ng tamang kandidato. Kasi tinitignan mo yung partido eh. Diba? Hanggang doon na lang ba tayo sa partido? Hindi ba pwede na ang pipiliin nating mga maluklok sa pwesto, yung pong hindi na po manggagaling sa Dilawan, hindi na manggagaling sa mga Marcos, sa mga Aquino? Hindi ba pwede yun? Ito ba habang panahon hanggang magunaw ang mundo, iikot na lang ang mundo sa pagpili ng kandidato? Kung hindi sa Marcos, sa Duterte. Tingnan niyo si Duterte, si Pangulong Digong nyo, ine-exploit yung dalawang partido. Hindi niyo ba alam? Pinagsasabong kayo. Pinaniniwala kayo. Ito masama. Kunyari ito kakampi. Pero ang hindi niyo alam, ang talagang isinusulong niyan, yung interest niya rin. Kaya yan sila Angel Locsin, dahil makapipinsala sila, sinisiraan na sila, ini-smear. Mga kaibigan, tinatakot
Ha? Yan ang ginagawa ngayon. Bakit? Masama ang layunin eh. Tapos yung masamang layunin, binibihisan ng kunyari ay mabuting hangarin. Hindi ba? Talagang pagpili ng dapat nating iboto, wala namang iba kung hindi yung yung ibatay natin sa sa anong tawag nito? Track record. Kung ano ang track record ng dapat nating iboto, mga kaibigan. Yun doon tayo dapat mag-concentrate. Kaya pagka hindi tayo nagbase ron, yun at yun din ang mangyayari sa atin. Pagka ang naupo, dilawan na naman, makikinabang na naman, dilawan din. Pagka nakaupo na sila at nakikinabang na yung dilawan, masama lahat ulit yung iba. Hindi ba pwedeng maging united ang Pilipino pagdating sa pagpili ng iboboto? Hindi ba tayo pwedeng matuto? Napipili tayo kung ano yung makabubuti sa lahat? Hindi na matatapos yan eh. Kailan natin tutuldukan? Yung issue ng Marcos, yung issue ng Aquino, nagiging ipokrito kayong lahat na ganun ang paniwala. Kunyari, galit kayo sa magnanakaw, galit kayo kay Marcos, pero bakit hindi kayo galit kay Erap? Yun ang masama eh. Pagkagalit ka sa pagnanakaw, kay sino yung magnanakaw na yan? Dapat galit ka dyan. Hindi ba? Kasi kalaban yan ng interes ng mga mamamayan. Hindi yung pwedeng mamimili ka ng paborito mong magnanakaw. Di ba? Pagka paborito mo yung magnanakaw, okay sa'yo. Kahit magnakaw. Kalimutan natin yan. Ano ka, dilawang ka eh, kasi pinagtatanggol mo si Vice President Leni Robredo. Ba, hindi si Leni Robredo pinagtatanggol ko. Yung tama, yung katotohanan ang pinagtatanggol ko. Bakit? Hindi ba ang katotohanan siya nakaupong Vice President? Masama bang sabihin na siya ang duly constituted, duly elected Vice President? Siya yung pinroklama eh. Hindi ba? Di siya yung Vice President, bakit mo sasabihin si Bongbong ang Presidente? Kung si Bongbong yung Vice President ngayon at ganyan din ang ginagawa sa kanya, ganun din ang sasabihin ko. Sapagkat nandoon tayo sa kung ano yung tama. Sabi ko nga, yung tama, talagang tama yun. Kahit kailan tama yun. Yung mali, kahit kailan mali yun. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay hindi mo pwedeng baguhin. Hindi mababago ang katotohanan. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Yun po yun eh. Sana maging maliwanag sa inyo. Baka ang akala nung iba, como pinagtatanggol natin si Vice President Leni Robredo, dilawan ako. Hindi ho. Kung ano yung totoo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Marami magagalit sa akin, doon sa dilawan naman. Kasi, yung dating presidente si Marcos, sarili kong paniwala yun. Hindi ko kayo hinihikayat na maniwala kayo sa akin. May sarili kayong paniwala eh. Pero pagdating sa kunta, boboto tayo, sino ang dapat nating iboto? Dito ba tayo mamimili na lang? Hanggang kailan natin gagawin yun? Hindi natin tinutulungan ng bansa natin na magkaisa. Kung ako sa inyo, imposible lang kasing mangyari dahil sa ugali na ng tao ngayon eh.
Alin, kung may kandidato na hindi identified sa mga Marcos, hindi identified sa mga Aquino, at hindi rin identified dito kay Presidente Digong nyo, hindi ako pipili dyan. Kung meron lamang. At sana meron. At kung meron man may kakayahan ba yun? Hindi rin iboboto Yun ang malaking problema ng Pilipinas Ha? At yung katangahan na yan, lumalaganap yan hanggang sa Amerika ngayon Di ba? Hindi na rin tumitingin sa track record Parti-partido na rin, mga kaibigan. Dapat tayong mga Pilipino, sa tagal, natuto na tayo sa kasaysayan. Di ba? Ba't si Jose Rizal ba may partido? Si Andres Bonifacio ba may partido? Ang sumira sa mga bayani natin, yung partido rin Yan ang nakasira Mga kaibigan yung mga politiko rin Walang parti-partido pagdating sa pagmamahal mo sa bayan. Kung mahal mo ang bansa mo, bakit ka mamamartido? Di ang titignan ko yung kakayahan ng isang tao na mamumuno. Dapat ang mamumuno ay hindi divisive. Kung ang isang mamumuno hindi divisive, hindi siya nanggaling sa, kahit pa siya nanggaling dyan kung matino na siya, di ba? Pag ako, panahon ko, walang dilawan-dilawan sa akin, walang Marcos sa akin, walang Duterte sa akin. Di ba? Ang pairali natin batas. Paanong iiral yung batas kung ganun tayo? Di ba? Kaya hindi ko sinisisi natin, madalas, walang katarungan, totoo yun. Bakit nangyayari yun? Kasi namamartido. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang dapat natin pa ring pairalin bilang basihan ng ating pagpili ay yung kakayahan. Lalo-lalo na napakahirap ng humanap ngayon ng mga taong kamukha nila Justice Carpio na meron pong pagmamalasakit, pagmamahal sa bansa natin. Kung mahal mo ang bansa mo, mahal mo mamamayan mo. Paano mong paniniwalaan itong administrasyong ito? Mga kaibigan, di ba? Lahat ng katrayduran ginawa sa sambayan ng Pilipino. Turo nyo nga sa mga kababayan natin na naninirahan sa Amerika. Ituro nyo sa kanila kung saan sila pwede magpagawa ng Chinese passport para makauwi dito. Di ba? Kasi yung Chinese passport, walang requirement. Pasok ka lang. May BUA, meron pang retirement. Mga kaibigan, lintik na mga pribileyo, meron pa siluksi na special lane. Para sa mga incheck. Isipin ninyo yan. Tapos Pilipino ka. Nag-US citizen ka lang, di ka na makabalik kung wala kang visa. Maswerteng incheck. Ano yun? Di second class citizen ka na. Dito sa Pilipinas. Kahit ikaw ay Pilipino. Kahit ano sabihin mo, ako, nag-citizen ako sa Amerika, Pilipino pa rin ako. Bakit? Pumuti na ba kulay ko? Naging blondie na ba buho ko? Dahil ako nag-American citizen. Hindi. Mababago mo ba yung dugo ko? Walang mababago sa'yo. Yung pribileyo lang sa pagiging American citizen ang nabago sa'yo. Pero sa dugo,
Pilipino ka pa rin. Sa kulay mo pa lang eh. Pilipino ka pa rin. Tapos pagkakait mo dyan na malayang makauwi ng bansa natin. Tapos mga walang hiya pa yung mga konsul, tsaka mga embassy natin. Niloloko yung mga tumatawag. Nagtatanong kung paanong requirements. Pabago-bago. Wala raw. Walang islat, schedule, kung ano-ano. Pinababalik-balik, nililito. Eh di mabuti pa eh. Ituro nyo na lang. Magpagawa kayo ng Chinese passport. Kasi katakot-takot ang package na pribileyo para sa mga inchik. Pwede ka mag-retirement. May pera ka lang. Eh magkano kita dyan? Alam ba ninyo, 1 milyon ang bayaran dyan. Yung 50,000 dollars mo, hindi bayad yun. May resibo yun. Ha? Sa yung pera yun. Nireresibuhan yun. Ikaw ang gagastos nun. Pero yung under the table, yan palang retirement package na yan ng Department of Tourism, tsaka ng PRA, ng Philippine Retirement Administration sa ilalim ng Department of Tourism, 1 milyon. Hindi pa kasama dyan yung investor's visa. At saka yung, ano ba yun? Meron pang isa eh. Mga kaibigan eh. Tapos Pilipino ka, hindi ka rin pwedeng pumasok dito. Kung US citizen ka at ang passport mo'y US passport, kailangan meron kang Philippine passport. O kaya, dual citizen ka. Meron kang Philippine passport. Anong katarantaduhan yan? Di ba, mga kaibigan? Diyan ba? Hindi pa ba tayo nagkakaintindihan dyan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa